video po natin sa ngayon ay tatalakay sa sakit na kung tawagin ay pulmonary tuberculosis. Ano nga po ba ang sakit na pulmonary tuberculosis? Ayon po sa mga eksperto, ang sakit po na tuberculosis o kilala sa tinatawag na sakit na TB. At ayon po sa kanila, ang tuberculosis ay isang lubhang nakakahawang sakit sa baga. Ito ay dulot ng bacterium na Mycobacterium tuberculosis o ang tinatawag na kumpol ng mga bakterya. Ayon pa rin sa mga eksperto, ang TB ay umaapekto sa baga sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na mayroong bakterya na nagdudulot nito. At ayon pa rin sa mga eksperto, ang karaniwang mga sintomas ng taong may tuberculosis ay ang labis na pag-ubo na tumatagal ng ilang linggo. Pag-ubo ng may dugo, pananakit ng dibdib, pananamlay at labis na pagkapagod, pagbaksak ng timbang, maging ang pagkakaroon ng lagnat. At ayon sa mga eksperto, sa panahon natin ngayon, kabilang ang tuberculosis sa pinaka nakakahawang sakit na nagdudulot ng kamatayan sa buong mundo. At ayon po sa mga eksperto, ang pulmonary tuberculosis ay nakukuha kapag inaatake lamang ng Mycobacterium tuberculosis ang mga baga, subalit maaari rin itong kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. At ayon po sa mga eksperto, narito po ang mga sanhi ng pagkakaroon po ng pulmonary tuberculosis. At ayon po sa kanila, ang impeksyon dulot ng Mycobacterium tuberculosis ay sanhi ng sakit na tuberculosis. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng paglanghap ng hanging pinagbahanginan o inubuhan ng taong apektado nito. Subalit ayon pa rin sa mga eksperto, ang tuberculosis ay hindi kasing bilis makahawa ng flu. At upang magkaroon ito, kailangan ng ilang oras na pagkakalantad sa taong apektado sa sakit na ito. At ayon pa rin sa kanila, ang mga halimbawa nito ay ang pagkakahawa sa isang kasama sa bahay na mayroong sakit na ito o kaya ay ang pagtabi sa may TB sa loob ng sasakyan sa loob ng ilang oras. At ayon po sa mga eksperto, narito po yung mga sintomas ng pagkakaroon po ng sakit na pulmonary tuberculosis. At ang unang-una po sa kanilang listahan ay ang pag-ubo ng may plema. Ganon din po ang pag-ubo ng may kasamang dugo. Isa rin po sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng dibdib, pagkakaroon ng tuloy-tuloy na lagnat, hindi may paliwanag na pagbaksak ng timbang ng katawan, at ang pagpapawis sa gabi. At ayon po sa mga eksperto, sino man ay pwedeng magkaroon ng sakit na tuberculosis. Subalit ayon po sa kanila, may mga taong higit na mataas ang pagkakaroon nito o na magkaroon ng sakit na ito, lalo na ang mga sumusunod na mga kondisyon ng pagpapahina ng kanilang immune system. At ayon po sa mga eksperto, ay ang kauna-unahan po rito ay ang mga sanggol o kaya naman po ay ang mga matatanda. Ikalawa po sa kanilang listahan ay ang mga mayroon pong sakit na HIV or AIDS. Ganon din po ang mga may sakit na diabetes, mga may sakit sa bato, mga taong sumasailalim sa pagpapagamot laban sa cancer, pagkatapos po ng mga transplant ng may mga sakit. Kaya po ayon po sa mga eksperto ay ito po yung mga tao na prone para po magkaroon po ng tuberculosis. At ayon pa rin po sa mga eksperto, may mga panganib din po para po magkaroon ng TB. At ito po ay ang mga sumusunod. Naunguna po sa kanilang listahan ay ang mga tao na nakatira sa bahay na may nakatirang may sakit na TB. Ganon din po ay ang mga nagtatrabaho sa mga pagamutan na nakikisalamuha sa mga pasyente pong may TB pa rin. Ganon din po ay ang mga nakatira sa mga residential care facility kung saan ay marami pong may sakit na tuberculosis. At yung pong mga tao na bumabiyahe sa mga dako na kung saan ay mayroon pong outbreak na tuberculosis. At ayon po sa ating pong mga eksperto,
ay may mga paraan naman po para po makaiwas sa sakit na ito na kinakailangan lang pong gawin ang mga bagay na pag-iingat gaya po ng mga sumusunod. Unang-una po, ayon po sa kanila, ay kinakailangan pong magpabakuna laban po sa TB. Gayun din po, iwasan ang pagpunta sa mga lugar na may maraming bilang na mayroong pong sakit na ito. At ganoon din po ay ugaliing magdala at magsuot ng face mask kung sakali pong hindi po may iwasang pumunta sa lugar ng mayroon pong may mga sakit na TB. At yun din po naman ay ugaliin gumamit po ng mga rubbing alcohol nang sa ganun po ay lagi po tayong makapaglagay niyan sa kamay at mga hand sanitizer. Ganon din po ay tiyaking sapat ang oras po na nilalaan para po sa pagpapahinga. Kaya po pinapayuhan po ng mga eksperto na yung pong 8 hours a day o 8 oras na pagtulog ay kinakailangan pong magawa po ng tao. At sa tanghali naman po, kinakailangan din po namang may pahinga. Ganyan din po naman ay ang regular na ehersisyo sa katawan. Sapagkat ito pong mga payo pong ito ay kung ating pong susundin, ito po ay pagpapalakas po ito ng immune system. Kaya po sa mga nauna po nating video ay naroon na po yung pagpapalakas po ng katawan na kinakailangan po natin gawin. Yung pong inhale-exhale process ay napakabisa. At ito po ay ating pong muling i-discuss sa bandang dulo po ng video ito. At ayon po sa mga eksperto, meron pong 2 uri ng gamot para po magamot po ang sakit po na tuberculosis. Ngayon po, ang gagawin lang po ng mga pasyente, kung ang ating pong gagamitin ay ang gamot na tubig, ay ito po ang kanila pong ipinapayo. Ang gagawin lang po natin ay puputol po tayo ng ugat ng tibig. At ito pong ugat ng tibig, ito po ay sasahuran po natin ng isang malinis na lalagyan para po yung pinakatubig po ng ugat na ito ay masahod po niya. Lalagyan po natin ito ng talaan. Pwede pong tela para po masala po niya. Ngayon, kapag po tayo po ay nakakuha na po ng tubig po ng tibig na nanggaling po sa kanyang pong ugat, ay ito naman po ang siyang lagi nating inumin. Pwede po natin siyang inumin umaga, tanghali, hapon. At kaysa naman po tayo uminom po ng kape, ay ito na po ang ating inumin sapagkat halos wala rin po namang lasa ang tubig po ng tibig. Kaya po ayon po sa mga eksperto, ang tubig po na manggagaling sa ugat po ng tibig ay siya po nating palaging ipaiinom sa taong meron pong sakit na TB o pulmonary tuberculosis sapagkat ito po ay napatunayan po ng mga eksperto na ito po ay napakagaling magpagaling sa mga taong mahihinga po ang baga. Kaya nga po, kung ang atin pong gagamitin ay tubig, ay ito po ang atin pong unang-unang gagamitin. Yun po sa mga eksperto, ito po ang may bisang gamot para po gamutin ang pulmonary tuberculosis. Unang-una po nilang inirekomenda ay maghanda po tayo o kumuha po tayo ng dahon ng ampalaya na katamtaman po naman ang dami. At ang gagawin po natin sa dahon po ng ampalaya, ito po ay ating didikdikin at pipigain. Ang katas ay ilalagay sa klaro o sa puting itlog ng manok. At ayon po sa mga eksperto, kapag po napaghalo po itong dalawang ito, ay ilalagay po sa isang malinis na tela at itatapal po sa dibdib at likod at sa kanya pong alak-alakan. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang pangalawa pong halamang gamot na pwede po nating gamitin ay ang halamang gamot na kung tawagin ay tikas-tikas. Ang gagawin po sa halamang gamot na tikas-tikas ay didikdikin at pag ito po ay ating pong nadikdik ay itatapal din po ito sa dibdib. Ganun din po naman, ang ikatlo pong halamang gamot na kanila pong ipinapayo ay ang halamang gamot na kung tawagin po ay sibuyas bombay. Ang gagawin naman po sa halamang gamot na kung tawagin ay sibuyas bombay, ito po ay ating ipapaksiw at kapag po ito ay ating pong ipaksiw, itatapal din po natin to sa dibdib at likod. At ang susunod pong halamang gamot
na kung ito po yung ating pong mahahanap ay ang halamang gamot na kung tawagin po ay Jasmine, Lirio o Bakong at saka po ang Anis muscada o Muscada. Ayon po sa mga eksperto, ang kinakailangan lang po natin gawin ay dikdikin at itapal sa dibdib at likod ng pasyente. At bilang tagubilin po nila, ay sinasabi po nila na yung puting tangkay ng Jasmine, Lirio o Bakong ang kukunin. Bago tapalan ay punasan muna ng asyente o asyete alcamporado kung ito man po ay likod o dibdib. At ang panghuli po natin gagamitin na pinapayo po ng mga eksperto ay ang malagkit na bigas at harina. Ang gagawin naman po dito sa malagkit na bigas, kasama po ang harina, ay ibababad po sa analgina, arambulo o sa alinmang kauri nito at pagkatapos po ay itatapal po sa likod. At bilang paalala po naman ng inyong lingkod, ay yung pong mga naturan po nating halamang gamot na siya pong ipinapayo po ng mga eksperto, ay ipagtanong po natin sa medyo may edad na mga lolo o lola po natin sapagkat medyo po mahirap pong hanapin ang mga pangalan nito sa ngayon sapagkat ito pong mga pangalan nito ay mga pangalang sinauna. Kaya po kung sino pong medyo may edad sa ating lugar, ipagtanong po lamang natin sapagkat ito pong mga halamang gamot pong ito ay napatunayan po at pinakinabangan na ito po ay talagang nakapagpapagaling ng may mga sakit po sa pulmon o pulmonary tuberculosis nito. Ngayon po naman, bilang napa-video ko na po nung una, na akin na po na-upload yung pong pagpapalakas po ng ating immune system sa pamamagitan po ng pag-ehersisyo. Kaya po, number 1 din pong kailangan ng katawan natin ay ang pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan po ng pag-exercise. Ngayon naman po, kung medyo may hapo po tayo at hindi po tayo makakapag-exercise at baka po tayo lalong hapuin o kaya naman po ubuhin, ay pinapayo naman po ito ng ating pong mga eksperto, lalo tigit ang ating pong pambansang bayaning Dr. Jose Rizal, na siya po ay pinaka magaling sa larangan po ng herbal. Kaya po, ang ipinapayo po nila, pinakailangan lang po tayong magpainit ng likod sa umaga. Ito po ay sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At ito po ay ating pong gagawin ng 20 hanggang 30 minutes o 2 po hanggang kalahating oras sapagkat yung pong init po sa umaga ay ito po ay gamot po sa ating kalusugan. At ganoon din po naman, ipinapayo rin po ng mga eksperto na ang isa po sa pagpapalakas po ng ating pong baga sapagkat alam naman natin na ang nakakasakit po ng TB ay ito po yung tinitira ay baga. Kaya po yung pong ating pong unang video na na-ukol po naman sa inhale-exhale process ay ito po yung napakarusay. Kaya po ulit-ulitin po natin na kailangan po nating umupo lang po ng tuwid sa isang pong upuan o silyang kahoy na may sandalan. Atin po ilalapat ang likod natin ng tuwid. Pagkatapos po ay ito po ang ating gagawin. Kapag po ang pasyente ay nakaupo na po sa silyang kahoy na may sandalan at nakalapat na po ang kanya pong likod ng tuwid, ipapatong po niya ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw po ng kanya pong hita. At pagkatapos po, hihigop po siya ng hangin gamit po ang kanyang ilong at ito po ay gagawin niya po ng 5 segundo. At kapag po ito'y nahigop na po niya ang hangin ito po naman ay pananatilihin din po niya sa loob ng kanyang dibdib ng 5 rin pong segundo. At kapag po ito ay nagawa niya, ito naman po ay ilalabas niya gamit naman po ang kanyang bibig na ang forma po ng kanya pong mga labi ay medyo po patilos na para pong nagpapalabas ng usok ng isang taong naninigarilyo. Kaya po, ito po ang tinatawag na inhale and exhale process. At ito po ay isa pong napakabisang paraan na ipinapayo po ng mga eksperto na pampalakas po ng ating baga. Sapagkat ang pulmonary tuberculosis ay ito po ay sakit na ang pinahihina po ay ang ating pong baga. Kaya naman po, kukontrahin po natin ito sa pamamagitan po naman ng pagpapalakas po ng baga. At ganyan din po naman, kapag po tayo po may mga sakit ng ganito, ito po ay higit pong pinagdidiinan ng ating pong mga eksperto na umiwas po tayo sa paninigarilyo. Sapagkat ang tendency po ng paninigarilyo ay lalo po tayong dadarahikin ng ubo o lalo po tayong ubuhin. At pag naman po tayo inubo, ay pwede po itong magdulot po sa atin ng matinding pag-atake na may kasama pong dugo. Kaya po, iwasan po natin ang paninigarilyo upang hindi po humina ang ating pong baga. Kaya po, muli
Sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.